Alam niyo po ba, sa bawat buhay na naililigtas, sa bawat batang gumagaling, at sa bawat pamilya na muling nakakasama, may isang health worker na nag-aalay ng oras, nag-aalay ng pagod at puso. Pero sino ang kumakalinga sa kanila? Muli magandang araw po ulit mga ka-Health Matters. Ako po ulit ang inyong doktong at ngayong episode, pag-usapan po natin ang Magna Carta of Health Workers at ang tunay na sitwasyon ng ating mga health workers, ang mga bayani ng ating kalusugan. Sila ang sandigan ng ating healthcare system at ngayon, Health Workers Day, mas lalo nating bibigyan ng pansin ang kanilang laban, ang kanilang benepisyo at panawagan para sa pagbabago. Alam niyo ba na ang World Health Workers Day ay hindi lang basta selebrasyon, kundi ito ay bunga ng matagal na laban para sa kalusugan ng lahat. Noong 1945, katatapos lamang po ng World War II ay nagtipon-tipon ng mga bansang para buuin ang United Nations at itatag ang World Health Organization or WHO na may layuning gawing pangunahing karapatan ng kalusugan ng bawat tao. Noong April 7, 1948, formal na nabuo ang WHO at simula noon ginugunita na natin ang World Health Day taon-taon upang bigyang diin ang mga isyung pangkalusugan sa buong mundo. Mula sa laban kontra polio, kontra malaria at kontra tuberculosis hanggang sa universal healthcare ngayon at kaligtasan ng health workers. Dito po sa Pilipinas, ang Health Workers Day ay sineselebrate tuwing May 7, ay formal na kinilala sa Visa ng Republic Act No. 10069. Ito ay isang araw na pagkilala at panawagan para sa ating mga health care workers or frontliners. Magna Carta for Health Workers. Ano ba ang laman ng batas? Ang Magna Carta of Public Health Workers or Republic Act 7305 ay isang landmark na batas na layuning protektahan ang karapatan at kapakanan ng mga health workers sa gobyerno. Ano-ano nga ba ang mga key provisions nito? Unang-una, security of tenure. Hindi basta-basta pwedeng matanggal sa trabaho ang isang regular health workers. Dapat po may due process at proteksyon laban sa unfair dismissal. Pangalawa, non-discrimination. Lahat dapat ng health workers, anuman ng gender, relihiyon o political belief ay pantay-pantay ang karapatan. Pangatlo, sahod at allowances. May mandatong salary grades, overtime pay, night shift differential at hazard pay. Minimum po ito ng 25% ng basic salary para sa high-risk areas tulad po ng mga ospital. Meron din pong longevity pay, may dagdag na 5% ng basic salary kada 5 taon ng serbisyo. Subsistence at laundry allowance, para sa pagkain at panglaba, kasama na rin po sa benepisyo ng health workers. Sa remote assignment allowance naman, dapat po mabigyan ng extra allowance para sa mga na-assign sa malalayong lugar. Meron din pong medical at health benefits. Dapat po may libreng annual check-up ang mga healthcare workers. May dapat kompensasyon para sa health or work-related injuries at paid leaves. Meron din pong karapatan ng healthcare workers sa pag-uunyon or right to unionize. Pwedeng mag-unyon at makilahok sa policy making ang mga health workers. Professional development. Dapat po may training at career development sinusuportahan para sa kanilang skills enhancement. Protection in disciplinary cases. Dapat po may due process, access sa evidence at right to appeal. Dapat po ay wala ring understaffing sa ating mga ospital or overloading. Dapat sapat ang number of staff para hindi ma-overwork or mapagod ang ating mga healthcare workers. Dapat din po may consultation in policy making. Dapat po kinukonsulta ang mga health workers sa paggawa ng mga polisiya sa ospital or any healthcare institution. At para rin po sa ating mga barangay health workers, magandang balita po ito, inaprubahan na po ng Senado ang Magna Carta of Barangay Health Workers na nagbibigay ng minimum honorarium na 3,000 pesos kada buwan. Kasama rito ang hazard pay, transportation allowance at subsistence allowance. Kasama na rin po ang insurance sa healthcare, health emergency allowance, at career advancement at marami pa pong iba. Sana po mapaipasa ito sa batas. Dahil sa Magna Cartang ito, may legal na basehan ang mga health workers para ipaglaban ang kanilang karapatan at benepisyo. Pero sa totoo lang, sa realidad, marami pa rin ang kulang ang natatanggap. Pwedeng delayed po ang pagtanggap ng kanilang salary or hazard pay. Pwede rin po mababa pa rin ang kanilang sahod at marami pa rin ang contractual or wala pa rin job security. Kaya marami pa rin ang napipilitang mag-abroad o maghanap ng ibang trabaho. Ano po ang resulta?
Understaffed po ang ating mga ospital, kasama na rin po dyan ang mga health centers, apektado na rin ang kalidad ng serbisyo sa ating mga pasyente. Ano pa ang kailangan? Panawagan ng health workers. Sahod! Itaas! Presyo! Ibaba! Sahod! Itaas! Presyo! Ibaba! Presyo! Ibaba! Sahod! Itaas! Budget ng kalusugan! Dagdagan! Dagdagan! Wag bawasan! Ngayong Health Workers Day, hindi lang po ito selebrasyon tulad ng nabanggit natin kanina. Panahon din po ito para palakasin ang panawagan para sa mas makataong healthcare system tulad ng tamang sahod, sapat na benepisyo at seguridad sa trabaho. Kailangan din ng dagdag na pondo para sa health sector, regularization ng contractual workers at full implementation ng ating Magna Carta. Hindi lang po dapat ito sa papel, kundi sa actual na buhay. Dapat ding i-update ang mga benepisyo, mas mataas na hazard pay, remote assignment allowance, free hospitalization at medical benefits para sa health workers at sa kanilang pamilya, at syempre dapat meron ding mental health leave. Dapat marinig ang boses ng healthcare workers sa Kongreso at sa policy making. Karapatan natin ang makilahok at mag-unyon. Mga ka-health matters, hindi lang dapat purihin ng ating mga healthcare workers, dapat din natin silang suportahan. Kailangan ng konkretong aksyon. Dagdagan ng budget, itaas ang sahod at allowances, gawing regular ang ating mga contractuals at tiyaking na ipapatupad ang ating Magna Carta. Dapat din i-update ang batas para tugunan ng mga bagong hamon, lalo na matapos ang ating pandemya. Suportahan natin ating mga health workers, makiisa sa panawagan para sa mas makataong healthcare system at piliin ang mga lider na tunay na may malasakit sa ating kalusugan ng ating bayan. Muli, ito po ang inyong doktong at ito ang Health Matters, kung saan ang kalusugan, puso ng bayan. So Happy Health Workers Day sa lahat ating mga bayani sa kalusugan. Mabuhay po kayong lahat.